Ito naman. Ito. Itong komento na ito susunod natin babasahin. Medyo gagamit tayo ng napakalalim na pag-unawa. Napakalalim na logic. Kailangan natin ilabas ang lahat ng ating encyclopedia para maintindihan ang kanyang sinasabi. Ha? Kunin nyo na lahat ng inyong dictionary para maintindihan ninyo. Ayan. Ayun! Ay, nako, nakikiisa si ayokong pangalang Vice President. Nakikiisa si Leni Robredo sa pagsulong ng mga makataong kultura sa hanay ng pulis at panawagan ng hustisya sa mag-inang pinatay ng isang pulis, bla 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 bla. Ang haba naman ng caption niyo, News 5. Simple na sinabi ni Robredo. Sabi niya, there will be those who will lay all blame on the person who pulled the trigger, as if he were not part of the larger architecture of impunity. Talagang nag-i-English na si Madam. Mukhang may na naman to, may ghostwriter na naman Talagang as if he were part of a larger architecture of impunity, despite a clear pattern of brutality and a string of cases that made his propensity for violence and apparent. The leadership allowed him to remain in service. May tsapa, may baril. Isagani Pardillo, pa-shoutout Sir Barrel by sa baby kong gwapo na si Eros Leon here, Ontario. Dahil dyan, commercial muna tayo. Sandali lang. Bago uminit ang ulo ninyo kay Leni Robredo. Ay nako. Alam mo yun, pinabasa ko to. Sabi ko, kukomento ang kabato. Walang kakwenta-kwenta yung komento niya There will be those who will lay all blame on the person who pulled the trigger, as if he were not part of a larger architecture of impunity, despite a clear pattern of brutality and a string of cases that made his propensity for violence in the parent. The leadership allowed him to remain in service. May tsapa, may baril. Ano ba yan? Ayun. Yun lang ibig sabihin nun. Keso may tsapa, may baril. Parang ang dating, ganito lang kasimple sinasabi ni Robredo. Pilalayo-layo lang niya. The leadership allowed him to remain in service. Yun lang yun. Una-una, madam. Ulitin natin pakita na nga natin to. Ipapakita ko na ito para at least maano nyo na Ito kasi yung wait, asa na yun? Asa na yung history ng di ko ata na post. Ayan, ito. Ito yung history ng kanyang crime nung kapulisan, okay? Kung makikita nyo, February 2010, doon simula suspension 10 days. Okay? Kasi, lagi niyong tatandaan, ang bawat ginagawa ng kapulisan, may batas na kaukulan. Okay? Meron namang hong prosesong pinagdadaanan. Hindi ulang basta bintang. Noong 2010, ang sinabi daw, yung case niya, suspension ng 10 days. 2013, admin case, grave misconduct. Ano nangyari? Case drop and close. Okay? 2013. Hindi si Pangulong Duterte yan. 2014, less grave neglect of duty, refusing to drug test and leaving the testing area without permission and clearance from the NAPOLCOM inspector on April 8. Hindi daw nagpa-drug test kahit merong programa ang NAPOLCOM na magpa-drug test. Dahil doon, meron siyang admin case number blah 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 blah. 31 days suspension ng katumbas. Kasi yun ang katumbas ng kanyang admin case. Ulitin natin.
Hindi ho si Pangulong Duterte yan. 2016, serious negligence duty, failed to attend court hearing as prosecution witness of a drug case. Case drop and close. Ano gagawin natin kung case drop and close? Okay? Kasi simula pa lang ni Pangulong Duterte niya. Di pa nga natin alam kung anong eksaktong date niyan. 2016. So, 2019, dun yung grave misconduct homicide. And 2019, homicide din. Anong nangyari? Case dismissed for lack of substantial evidence. Anong gagawin natin kung hindi kulang ang ebidensya sa korte? Korte naman ho ang nag-judge niyan, hindi naman si Pangulong Duterte. Pangalawa, yung May 9, 2019, case dismissed for lack of substantial evidence. Again, it is the court who decides kung ano yung magiging conviction nitong kapulisan na ito. Tanong, si Pangulong Duterte ba yan? 2019, as far as I'm concerned and you are concerned, Miss Leni Robredo, Mr. Duterte is the president at that time in 2019. He is not a judge at that time. In-English na rin kita kasi in-English mo rin kami sa wala mong kakwenta-kwenta mong English eh. Sa madaling salita niyan, 2019, executive branch ang pinamumunuan ni Pangulong Duterte at hindi ang korte. Ha? So hindi kasalanan ni Pangulong Duterte kung may na-dismiss dahil sa not enough lack of evidence ba? Tapos sasabihin ninyo anak kayo ng mga hindot. Sasabihin ninyo parang kasalanan kasi ng leadership. Si Duterte ba? Si Duterte? Yan ang hirap sa atin pagka talagang mahina ang utak eh. Alam mo, yan ang problema sa mga dilawan at saka mga aktivista. Ha? Bakit? Basta lang makakomento. Pero meron ako mga ganyang kilalang kaibigan. Claude Waldo Piros, aloha from Maui, Hawaii. Meli kalikmakmaka. Meli kalikimaka. Ganun yan, ha? So, ano ibig sabihin nun nito? Minsan kasi, alamin muna natin yung buong kwento. Ang hirap sa atin, komento ng komento, yung makakita lang. Ay, stop the killing. Si Presidente Duterte, ano ito? Oh, ano sinabi ni Presidente Duterte? Ay, papatayin na yung mga patayin yung mga Kaya siguro naglakas sa loob ng pulis na ito dahil sabi ni President Duterte, napatayin yung mga kriminal. Ay siguro bumunot ang baril. Ang hirap sa inyo, pinagbibintangan yung mga DDS walang utak, kayo hindi nagbabasa. Ito pa. Pakita ko lang. Sabi naman ng Rappler, Tarlac shooting. Police chief says Duterte told cops to carry guns while off duty. Papatawa naman kayo. Ano gusto ninyo? Pag off duty na yung pulis, iwan niya yung baril niya doon sa opisina para security guard? Iwan niya yung baril niya? Ang dami niyang nakalaban na kriminal tapos iiwan niya yung baril? Common sense naman, Rappler. Pulis, gusto mo iwan mo yung baril mo doon sa opisina mo? Kung ganyan ang batas sa Pilipinas na yung pulis na off-duty iiwan yung baril doon sa kanyang bahay o kaya doon sa kanyang... Ay, pambihira. Wala na magpupulis. Sabi ko sa inyo, wala na magpupulis. Ulitin ko sa mga tanga na gagamitin itong video na ito na imi-misquote ako. Okay? Ang nais ko dyan sa animal na pulis na yan ay death penalty. Ha? Yung pinakamalupit na death penalty, bitay. Okay? Wala na yung turok-turok, sayang lang niya sa gluta. Ang dapat dyan, bitay para tali lang ang puhunan. Yan ang gusto kong mangyari. Pero dapat subalit para sabihin mo na wag magdala ng baril ang pulis dahil lang sa isang pulis na sira ang ulo at animal. Abay, wag ganun. Kawawa naman yung mga pulis. Alam mo ba kung gaano kahirap ang lumaban dyan sa mga drug lord, sa mga drug cartel
Tapos gusto mo pag off-duty ang pulis, iiwan mo? Tapos ngayon, sasabihin mo, ikukunik mo ngayon to? Una sa lahat ha? Ang layo ng issue, itong pinapasok ninyo, doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na bitbitin nyo yung baril nyo kahit off-duty. Yan yung sa panahon na ang laban ay gera. Ang gera sa mga drug lords o mga drug cartel. Sige nga kayo. Sige nga, tanungin ko kayo. Kayo, pulis. Okay, lalabanan yung mga drug lord, mga drug cartel. Tapos, ang policy ng gobyerno, pagkatapos ninyo mag-duty, iwan nyo sa opisina yung mga baril ninyo, mga hindot kayo ha. Gusto nyo ganyan? Ay wala magpupulis sa atin. Pusta ko sa inyo, wala magpupulis. Sira ba ulo ninyo? Palalabanan natin sa pulis yung ano. Kita mo nga yung, di ba, ito, yung mga iba nga di ba? May mga nagsasabi pa, dapat yung mga traffic enforcer, bigyan ng baril yan. Kasi di ba may mga instance na binabaril yung mga traffic enforcer ng mga ayabang tao? Kasi yan remember, these are not criminals. These are not just drug lords. These are, English kasi ng English Hindi ito mga kriminal, hindi ito mga drug lords. Ito'y mga mga maiinitin ng ulo sa karsada. And yet, biglang namamaril. Kaya nga yung iba na pag-isip na armasan daw yung mga traffic enforcer. Although, that is still debatable and that's not in my own opinion and I think I have to think about that first. Pero yun nga ang point na yun, mga pa lang yan, hindi pa mga kriminal yan. Wala silang intensyon, uminit lang ulo nila. How much more kaya yung mga drug cartel ang kalaban ng mga pulis? Mga drug lords. Anong gusto nyo? Dali nila yung baston nila. Yung baston ni Duque. Gusto nyo yun ang daladala nila. Tapos habang nakikipagpatayan sila sa mga drug cartel. Natural lang hong iuwi nila yung baril nila. It's for their protection. But it doesn't mean na gagamitin pag may away. Kaya nga tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, paano pumasa ito? Kasi alam nyo, ito ako personally, kumukuha ako ng permit dyan. Napakaraming exam yan. Dati nga, ang dali na yung panahon ni kung sino mang hindot yan. Sorry sa term. Ang dali hong kumuha ng baril nun. Ang kailangan mo lang, license nung baril at saka PTC para dalin mo. Ano yun? Permit to carry. Ngayon hindi. May LTAP pa. Dito ba yung LTAP ko? Ayan, yan. Ayan, ano ba yung sabihin ng LTAP? License to own and possess firearms. May ganyan pa. Yan, may ganyan pa. Tapos, meron pang lisensya mismo ng baril. Tapos may permit to carry pa. Lahat yan ang lupit to para makakuha niyan. Kailangan mo ng neuro exam dyan. Kaya nga tama si Pangulong Duterte na hindi yung basta komento ka lang. Alamin mo anong source, ano yung tama. Sabi niya, bakit pumasa ito sa neuro exam ng pulis? Kasi kung yung mga ordinary citizen, kukuha ka lang ng baril na may neuro exam na, alam nyo ba yun? Kung iba, dinaan nyo sa bayaran, pasensya kayo. Pero meron talagang neuro exam sa mga kukuha ng baril. Hindi lang isang beses, not once but twice, but twice. Para lang makapagbitbit ka ng baril. How much more pa kaya itong pulis, di ba? Tapos bigla na lang tayo magkukomento na, Duterte told cops to carry guns while off duty kaya pumatay yung taga-Tarlac shoot. Tingnan mo yung kunik ko. Anong kunik mo doon, sis? Hindi nga totoo. Piyaranada, anong kunik mo doon? So lahat ng mga kasiraulong pulis
at gagamit ng katarantaduhan at baril nila, iko-connect mo dito sa sinabi ni Duterte? Layo mo, sis? Wala ka sa hulog? Nakainom ka ba? Yung totoo, tatanong lang ako ha, wala ka sa hulog eh. Tapos kaya kayo nagagalit, Rappler, na tinasabihan kayo ng fake news o kaya ako hindi naman fake news, misleading. This is so misleading. Bakit misleading? When the president said na wag niyong iwan yung baril ninyo o while off duty, it's not because dyan sa issue ng tarlak-tarlak na yan o kaya sa issue na kaya niya sinasabi yan dahil we are on war on drugs. Mary's TV, salamat po, palakpakan. Oh, dahil dyan commercial, buti naman may nagpapa-commercial, di yan napapagod magdaldal-daldal dito. Mocha girls, mocha girls, mocha girls, mocha girls. Di ko mapigilan na sila'y titigan, lalo na sa malapitan. Napakasarap nilang kasayawan. Nakakakit, ibang klase parang nasa langit. Mocha girls, mocha girls, mocha Banat girls. mocha girls. Palakpakan! Ay nako. O ito da, sige, isa pang next comment. Pero sumegway muna tayo ng konti. Konti lang, kapiraso lang ha, bago tayo tumuloy. Kasi napag-uusapan naman natin si Lenny. Gusto ko lang ito. Grabe. Ewan ko kung matatawa ako, pero sabi ko nga, ibabalik ko pa rin kasi gusto kong tumawa. Ha? Ito sabi ni Lenny Robredo. Nung weekend kasi, di ba, nung nagkabagyo-bagyo, biglang nag-trending yung hashtag na nasaan ang vice presidente. Tapos ang sagot ni Lenny, ina-acknowledge na nila ako yung pangalawang pangulo. Kasi 'di ba, ang tawag nila fake BP. May picture pa ako, so talagang ako yung vice presidente, nahanap nila kaya nakakatuwa. Ate, yung mga mga haters mo, okay? Nagiging sarcasm lang dun sa nasaan ng vice presidente. Alam mo ibig sabihin nun, number 1. Ibig sabihin nun, kasi hiling mo umepal tuwing may bagyo. Epal ka ng epal. Yun lang ibig sabihin nun. Ito mga to, hindi makaintindi ng sarkasam. Kinakantsawan ka ng mga kalaban mo. Sinasabi ang epal mo, kaya ngayon umepal ka na. Nasaan ang si presidente? Tapos, bigla kang hihirit na, ay, ina-acknowledge na nila ako. Ay, gusto ko talagang sabihin sa utak ko, diba? Grabe naman ang hina ng utak. Pangalawa, kung hahanapin man nila yung president, vice president, kaya ang hinahanap nila si Bongbong, hindi ikaw. Ikaw naman pilingero ma, ito ba yung pangalan mo? O sige, sakyan natin yung sinasabi mo, hinahanap yung vice president, sakyan na natin. Kunwari, totoo yun. Ha? Kaya hindi ikaw hinahanap. Si Bongbong Marcos yung hinahanap, hindi ikaw. Napipiling ka naman? Grabe. Ito binabalik lang ho natin kasi ito ay nag-trending nung weekend. Wala naman tayo nung weekend, kaya gusto ko lang komentuhan na sabi ko nga, nung binabasa ko to, it's either talagang grabe, mahina talaga. Yun lang masasabi ko, mahina talaga siya. Sorry pero totoo Sa aking pananaw, Madam Lenny, mahina po talaga ang logic ninyo. Mahina ho kayong umintindi. Hindi nyo naintindihan na sarcastic ho yung mga galit sa inyo. Sarcastic lang ho sila. Okay? Hindi nila ina-acknowledge ikaw. Huwag ka magpiling. Sinasabi lang nila is, bakit ang epal-epal mo kasi? Kaya, sige, epal ka na. Since meron ng bagyo, pumasok ka na.
grabe. And speaking of Lenny Robredo, let's present the male version of Lenny Robredo. Sige nga hulaan nga ninyo, sino ang male version ni Lenny Robredo? Ang makatamang sagot ay merong kiss. May kiss po sa akin ang tamang sagot. Sino ba ang makatamang sagot? Sa katanungang sino ang babae ay lalaking Lenny Robredo? Sagot, sagot, sagot! Ay grabe. Grabe yung mga sagot ninyo, hindi makatarungan. Ay grabe, oh. Ilan lang ang sumagot na Trillanes. Mas pinakamarami is Velasco. Ay grabe, grabe na yan. Ito, sige, discuss natin to. Ay nako, Velasco, bumanat ka na naman. Ano kaya ito? Pinadala lang sa media o binasa niya habang nag-i-interview o nag-press con siya? Sabi niya, the incident also highlights the need for the leadership of the Philippine National Police to remind its rank on proper and responsible use of their weapons, and they should as much as possible apply non-violent means at all times. Sa madaling salita, hoy, kayong mga pulis, pinapagalitan kayo ni Velasco, sinasabi niya. Remind nyo yung mga ranks ninyo ha, ayusin nyo. Ano sabi niya? Itong incident, itong pangyayaring ito, hina-highlight, binibigyang diin, ang kailangan ng mga namumuno sa PNP na paalahanan ng kanilang mga tauhan na maging responsable sa paggamit ng baril. Oy, PNP Chief Sinas, paalala mo daw yun sa mga tao mo na umayos. Pinapagalitan ka ni Velasco. Pakisabi na rin kay Pangulong Duterte paalahanan daw. Kasi nagagalit to Sabi niya, oy, paalahanan niyo yung mga tao niyo sino yung leadership ng PNP Police, di ba? Sino ba leadership diyan? Si Sinas, siya ang PNP chief. Si Sec Anyo bilang ang PNP na under ng DILG. Sino ang boss ng PNP? Sino ang commander-in-chief? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte. Sabi ni Velasco, yung bata mo na paalahanan daw mo yung mga tauhan mo na maging responsable. Pinapagalitan ka ni Velasco. Diba? Lupit na ito niya, Police officers must be reminded that force and firearms may only be used if other means remains ineffective or without any promise of achieving the intended result. Para lang talaga magmukhang matalino, gising mo pa no? Kailangan daw palahanan ng mga kapulisan ng paggamit ng puwersa o kaya ng kanilang mga baril ay remain ineffective. Hindi daw ito magiging effective or without any promise of achieving the intended result. Basta yun na yun. Sa madaling salita ganito lang. Kailangan ko pumapel. Yun lang yun. Sabi ni Velasco, ay, kailangan ko umepal. Epal ako. Andali, ano kayo magandang komento? Alam mo, Velasco, makinig ka sa akin na mabuti Medyo mahina yung PR mo. Sino ba PR mo? Thinking Pinoy ba? Tinatanong ko lang naman. Di ko naman sinasabing siya. Tinatanong ko, bakit si Thinking Pinoy ba PR mo? Maliho kasi. Bakit? Alam mo na nga, ito makinig ka, alam mo na nga, yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, ginagamit yung pangyayari na yan laban sa kanya. Ngayon, sasakyan mo naman. Sasakyan mo na parang tila may kasalanan ang leadership ng PNP.
Kuya, pre, hindi ganyan. Sumasakay ka doon sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Ako, ingat na ingat ako eh. Galit ako doon sa animal na pumatay na pulis na yan ha. Galit na galit ako dyan. Pero I will not allow my comments, my status, or my video na gamitin ng kalaban para atakihin si Pangulong Duterte. Bakit? Ang layo ho kasi. Wala akong connection ito sa entire leadership o PNP. This fault nung mamang animal na yan, kasalanan ng isang tao. Siguro ganito, ang magandang komento mo. Tuturuan na kita, Velasco, mukhang hindi ka tinuturuan ng PR mo eh. Tuturuan kita, makinig ka. Ha? Siguro pwede mo pang sabihin, pag-aaralan ng Kongreso kung paano maiiwasan ng ganitong pangyayari uli. Ganyan. O, gagawa tayo ng batas na sisiguraduhin nating mapaparusahan ng sino mang gumawa ng ganyang mga kapulisan. Ganyan. Yan ang trabaho mo eh. Ano ka? Leni Robredo, datingan mo? Ang trabaho mo bilang congressman ay gumawa ng batas na makakatulong sa mga problemang pinagdadaanan ng ating bayan. Sana natuto ka kay Tulpo. Nakita mo yung video ni Tulpo. Yan ang hirap sa'yo, hindi ka nanunood eh. Pinapanood mo lang si Thinking Pugok eh. Baka naman. Baka lang, hindi ko sure. Si mismo nga si Tulpo sinabi niya, di ba? May nagsumbong sa kanya, bla bla bla, exclusive, bla bla bla. Katapusan, pagdating sa dulo, ang galing ang pasok niya. Sabi ko, ito may utak. Ito, parang naiwan. Kasabi ni Tulpo sa dulo, at dahil dyan, pag-aaralan ngayon ng ACT-CIS party list kung paano mapaparusahan ng mga ganitong kapulisan. Sabi ko, yun! Ganon ang tamang sagot. Hindi yung kayong leadership ng PNP. Ayusin nyo ha. Pedyo, pagsabihan nyo yung mga tauhan ninyo. Sino ka? Ikaw ba leader ng executive branch para sabihan ng ganyan ng pulis? Tapang-tapangan ka? Dapat sabihin mo, gagawa tayo ng batas, magbabalanggas tayo ng batas. Para yung mga ganitong kriminal ay hindi mapaulit at hindi makapasok sa PNP. Ganyan! Ang bihira ka talaga, oh. Kung gusto mo nga sa totoo lang gusto mo ng solusyon? Bakit di mo sabihin, sige, dahil dyan sa tingin ko maganda na pag-aralan muli ang death penalty. Kung ganyan na sinabi mo, palakpakan pa kita. Kaya lang di sasagi sa utak mo yan imposible. Yung utak mo nandun sa naiwan mo Sasaya ng ano mo. Wala ko sinabi totoo naman Bakit? Si Pangulong Duterte gusto death penalty. Akala ko susundin mo mga gusto ni Pangulong Duterte. Di ba yan ang sabi mo? Ngayong speaker ka na. Nga. Tameme? Ano to? Tamemeng Pinoy lang? Di ba? Gusto ni Pangulong Duterte. Kung talagang Duterte supporter ka, tandaan mo ito, Ano ang mga campaign promise ni Pangulong Duterte? Hindi mo alam kasi hindi ka naman talaga Duterte supporter. Tumalong ka lang. Noong 2016, anong sinuporta mo? Si Grace po. Umayos ka. Ito, makinig ka mabuti. Ito yung mga campaign promise. Isulat mo na. Kuha ka ng papel. Sige na, kuha ka na ng papel. Tuturo ko na sa'yo. Para next time, alam mo na sasagot mo. Ito mga campaign promise si Pangulong Duterte noon. 2016 pa lang, Department of OFW. Okay? Federalism. Okay? Para alam mo lang, death penalty. Yan ang mga pangako ni Pangulong Duterte noon. Nung campaign. Ano pa? Yun sa droga. Okay? Ano pa? Internet mabilis. Yan ang paulit-ulit niya. Iniikot niya yan. Paulit-ulit. Isulat mo na yan. Sulat mo na. Para alam mo. Sirap sa'yo. Di mo alam
sasabihin mo, Duterte supporter ka. And speaking of Velasco, bukas may ma-interview tayo, abangan ninyo. Isa din ito sa mga tinanggal ni Velasco. Alas 10. Abangan nyo alas 10 bukas. Makakasama natin siyempre ang poging-poging partner ko na si Carlos Munda. Mas lamang lang siya ng 2 paligo sa akin. Pero mas payat ako sa kanya. Abangan nyo alas 10 bukas. Siyempre trending na yung kay Mike Defensor. Aba, may susunod pang isang kongresista nasasabihin ng kalokohan nito ni Velasco. Na ibubunyag niya ang mga pinagagawa nito ni Velasco. Antayan tayo ng kayo bukas, ha? Gusto ko ito makausap eh. Dediretsuin ko ito tungkol kay ano eh. Oh, ito pa. Siyempre, speaking of Velasco, nung weekend, humirit uli siya. Siguro napanood niya si Defensor tungkol doon sa Meralco. Kaya ito, hirit siya. This good gesture on the part of Meralco will go a long way in helping our kababayans feel secure this Christmas. Kasi yung Meralco hindi daw maniningil, hindi daw magpuputol. Hindi magpuputol ng kuryente kahit pag hindi ka nakabayad hanggang katapusan ng January. Aba. Trabaho yan nila Mike Defensor. Biglang talon siya, Biglang credit grab gain siya. Parang ang dating siya ang dahilan. That's good! That's good! That's very good gesture of Meralco. Will go a long way in helping our Filipinos. Galing ng press release, Ang galing ng press release. Mr. Velasco, wala kang kinalaman dyan sa Meralco hearing na yan. Naalala mo, sabi nga ni Defensor, pinagpaliban mo yan next year. Tapos tinanggal mo siya after 2 days. At ang sagot mo daw, sabi ni Mike Defensor, immature lang. Ngayon, credit grabber ka na rin. Ano ba nangyari? Gumagaya ka kay Itameme.